Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang biglaang pagbagsak ng presyo ni Pi Network nitong July 1, 2025. Ayan, kahapon lamang po yan kung saan siya ay bumaba ng halos 6% sa loob lamang ng isang araw. Pero teka, hindi pa dito nagtatapos ang kwento ni Pi. May mga sinyalis kasi na posibleng bumaliktad ang takbo ng kanyang presyo at maaring muli po siyang tumaas. Kaya sa video na ito ay aalamin natin kung bakit bumagsak si Picoin, ano po ang mga technical indicators na posibleng magbigay ng signal sa kanyang comeback, at syempre kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito sa Pilipinas. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay bakit nga ba bumagsak ng 6% itong si Pi Network nitong July 1? Kahapon lamang. Kahapon si Pi Network ay bumaba ng 6% at ang kanyang presyo ay bumagsak na po sa presyong 0.4939. Malaki po ang ibinaba ni Pi, lalo na kung titingnan natin noong nakalipas na buwan ng May, kung saan ay umabot po siya sa peak price or pinakamataas na presyo na 1.6558. Yan, ibig sabihin ay unti-unti na po siyang lumalayo sa kanyang dating mataas na presyo. Sa loob po ng 24 oras, ang kanyang presyo ay gumalaw mula po sa presyong 0.4931 hanggang 0.5243. Ipinapakita nito na malakas po ang pressure ng bentahan sa market or selling pressure. Meron pong active trading volume na $104.4 million itong si Pi Network, kung saan ay sinyalis na maraming pumapasok at lumalabas sa coin na ito. Ngayon ay may sinyalis ba ng recovery sa presyo ni Picoin? Kasagutan po sa katanungan na yan ay oo naman, ayon sa mga technical analysis. May mga indicators na maaring magbago ang takbo ng presyo ni Picoin. Una po sa lahat ay meron tayong tinatawag na double bottom pattern na nakita dito sa kanyang chart na ito. Ang pattern na ito ay karaniwang sinyalis po ng trend reversal o pagbaliktad ng takbo ng presyo. Ang double bottom ay nakita po sa presyong 0.4047 na siyang mababang price level noong April 5 at saka June 13. Ang kanyang neckline naman ay ang neckline naman ng pattern na ito ay nasa presyong 1.6558. Ibig pong sabihin, kapag nabasag ang presyong $1, posibleng lumipad si Pi papunta sa presyong $1.65. At kung mas malakas pa ang momentum, baka umabot pa ito sa presyong $2.89. Bukod pa dito, may isa pang pattern na nakita dito sa chart ni Pi. At yan naman po ang tinatawag na falling wedge pattern. Dito makikita po ang dalawang linya pababa na unti-unting lumalapit sa isa't isa. Ang ganitong klaseng pattern ay kadalasang nagre-resulta sa isang bullish breakout, lalo na kapag nagsimulang lumapit ang bawat linya. Yan, at ayon po sa analysis ay nangyayari na ito ngayon. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng pagbaba naman ng volatility nitong si Picoin? Napansin din ng mga eksperto na bumaba ang volatility or biglaang galaw ng presyo ni Picoin. Base po sa mga indicators na Bollinger Bands at saka average true range or ATR, ay lumilit na ang galaw ng coin sa mga nakaraang linggo. Karaniwan, ito ang tinatawag na calm before the storm. Yan, tahimik muna bago magkaroon ng malaking galaw pataas or pababa. Dito po sa kaso ni Pi, base sa mga pattern na nabuo, ay malaki po ang posibilidad na pataas ang susunod na galaw ng kanyang presyo.
Ngayon ay ano naman po ang mga bagong developments dito kay Pi Network na maaring magpataas sa kanyang presyo. Nito pong nakalipas na Pi 2-day event ay maraming bagong features ang inilaunch ng team ni Pi Network. Una po dito ay ang tinatawag na Pi AI Studio, kung saan ay pwede pong gumawa ng AI-powered apps ang mga gumagamit mismo ng platform. Isinama na rin po sa announcement ang Pi Ad Network na magagamit po sa monetization, pati na rin ang KYC process na ngayon ay nakaabot na sa higit 13 million na mga users. Meron na rin pong .pi domain at saka Pi wallet na bahagi ng ecosystem. Bukod pa dyan ay inilaunch na rin nila ang Pi directory staking. Isa po itong bagong paraan para i-promote ang mga apps at project sa loob ng Pi ecosystem sa decentralized na paraan. Ibig pong sabihin, ang mga pioneers o original users ay may kakayahang suportahan ang mga project na gusto po nilang gamit ang staking. Lahat ng ito ay susuportahan po ng Pi Network Ventures, isang pondo na nagkakalaga ng $100 million para sa development ng ecosystem. Ngayon ay makakatulong ba si Bitcoin sa muling pagtaas ni Picoin? Ang kasagutan po sa katanungan na ito ay oo. Ayon po sa obserbasyon ng mga eksperto, kapag si Bitcoin ay pumasok sa isang malakas na bullish phase, marami sa mga altcoins tulad ni Pi ang sumasabay pataas. Sa ngayon si Bitcoin po ay nagpapakita ng lakas dahil sa pagtaas ng pondo papunta sa mga ETF at pagbawas ng supply sa mga exchanges. Kung magtutuloy-tuloy ang pag-akyat po ni Bitcoin, malaki rin ang posibilidad na mahila niya pataas si Pi at ang iba pang mga altcoins. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito sa Pilipinas. Para sa atin, bilang mga Pinoy crypto traders at investors, ang sitwasyong ito ay isang double-edged sword. Sa isang banda, ang pagbagsak ng presyo ni Pi ay pwede pong magbigay ng pagkakataon para makabili tayo sa mas mababang halaga, parang discount sale. Pero sa kabilang banda ay kailangan pa rin natin na maging maingat dahil hindi garantisado ang pag-angat. Mahalaga po na marunong tayong bumasa ng technical analysis at mga balita tulad nito. Dapat po tayong maging mapagmatsyag sa mga galaw ng market at wag po tayong basta-basta papasok nang hindi po natin nauunawaan ang risk. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa personal kong opinion ay nasa isang napakahalagang turning point ngayon itong si Pi Network. Bagamat bumagsak ang kanyang presyo ng 6%, hindi po ibig sabihin ay katapusan na ng kwento. Sa dami ng bagong developments at saka partnership, lalo na ang Pi AI Studio at saka staking innovations, malinaw na gumagalaw ang project para sa pangmatagalang paglago. Pero syempre, ang crypto market ay hindi lang base sa balita. Kailangan din ng suporta mula sa community, liquidity at saka malawakang adoption. Kung tuloy-tuloy ang developments at makuha po nila ang tiwala ng mas maraming users, posibleng bumalik si Picoin sa dati niyang kasikatan. Kung ikaw po ay naniniwala sa long-term potential ni Pi, maaaring ito ang tamang panahon para mag-aral, mag-observe at magdesisyon ng maingat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.